Saint Vicente Ferrer, yung pong patron na manggagamot. At siguro po ay sa tulong at sa kabutihan po ng Ama, ako po ay nakuhang makalakad at maging normal. Hindi lamang po yon sapagkat nung ako po ay matutong pumunta po ng Divisoria, sari-sari po ang aking mga pinagdaanan na kung tutuusin po kung hindi ang plano ng Diyos sa akin ay ako'y makarating ng lugar na ito at tayo ay magkita-kita. Marahil mapakarami pong balakid ang aking pinagdaanan at nabingit po ang aking buhay sapagkat napakarami pong mga matunoon. Naroon pong ako'y makursunadahan, pero siguro nga po ay dahil ako ay isa sa mahal ng dakilang Ama. Ngayon, hanggang ngayon, ako'y naririto sa inyong harapan. Kaya rami pong pagkakataon at dito po sa Baliwag, nagkaroon na rin po ako ng pagkakataon na hindi ko po akalain na maliit pa po yung ating si kapatid na Edwin. Yan po halos po nabalian ng tuhod dahil meron pong isa na nagalit sa akin. Yung po ang taong yun hindi ko po nakuhang pagpasensyahan, yung po ay aking tinugis. At sa kabutihang palad siya nakatakbo at wala pong malubhang nangyari. Ngunit, ang ganti po sa akin ako po pinabatares para makagante. Pero siguro po palibhasa nga po isang kaparaanan ng Diyos na ako tuluyang makapunta rito. Iniligtas na naman po ako at ako po'y kinausap ng kanyang mga binatares. Itinanong yung mga resa-resa at nung maunawaan po, alam po ba ninyo, na yung puntaong yun na aking tinugis, siya pa po ang pinahingi sa akin ng paumanhin. At sa araw-araw po na pagpunta namin dito, hindi po naman lingid sa inyong kaalaman na ako laging nasa harap ng manibela. Damang-dama ko po ang pag-iingat ng Ama. Sapagkat napakarami pong pagkakataon na halos ay makaka-aksidente. Awa po ng Ama'y naliligtasan pa rin. Ang huli nga po nagkaroon po nung may okasyon po sa bahay. Kamuntik na po akong makaporhisyon ng tao, pero sa kabutihang palad, yung sasakyan na lang ang nasira. Sabi nga po ng Banal Espiritu, nang ako po minsang magpa-bless kay kapatid na Berhel, anak, yung pera ay nakikita, pero ang buhay ay mahalaga. Pasalamat sa Ama at walang anumang nangyari sa iyo. Palakpakan po natin ang mahal na Diyos. Damandam ako po kung paano po ako iniingatan ng Panginoon. Kaya ang samot dalangin ko sa inyo, mga kapatid, pag-ibayuhin natin ang ating pananalig, ang ating pananampalataya, ating pong isang guni sa Kanya, ating pong ipagkatiwala ang ating mga sarili. At sigurado po 100% hindi po niya tayo pababayaan. At gusto ko pong ipabatid mga kapatid na bukas po kaarawan ko. Inaanyayahan ko po kung ako po'y samahan nyo, lalo mahal na po, mga sister. Kung ano man po yung kalob ng Ama nating mapagsalusaluhan bukas, malugod ko po kayong inaanyayahan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga po na
pinatotohanan po ng Ama na tapat na nagtitiwala sa Kanya, kailan may hindi po niya pababayaan. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming Mother of the House. Salamat po, Ama. Nakaka-inspire naman po ang bahagi ni Tata Sting. Happy birthday po, Kuya Sting. Salamat po sa mga pagkain na ibinibigay niyo po sa aming mga alagad. Ang sarap-sarap. Opo, masarap po. Talaga po, gusto ko lang pong susugan ay mga nagbahagi po. Salamat po sa inyo at patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Totoo po yun, yung sinasabi ni Kuya Sting, yung pag-iingat ng Diyos sa mga nagmamaneho. Sadya pong kalooban ng Diyos na tawagin ako para bahagi ko po si kapatid na Pearl. Si kapatid na Pearl po yan ay nabali po yung kanyang kanang braso. At nang mabali po yun, wala pong ibang nagpagaling doon at nagdugtong, kundi ang banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po ba, nang nabali po ang kanyang braso, lalo po siyang humusay magmaneho. At alam ko po, ang Diyos ang kasama po namin nagmamaneho siya, sapagkat, sabi nga ni Kuya Sting, madalas halos na muntik-muntikan na. Kaya po, alam niyo po, pag nagdadrive po yan, ako po ang napapapreno sa harap. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sabi ko, ipipip mo kasi. Bakit mo na pipipip? Makugulat pa yung tao, baka biglang. Ganun po, kasi malayo pa lang, parang sinisigurado po na baka mamaya, ganito, pinagmamasdan ko siya. Napaka-relax po niya mag-drive. Ngayon po, minsan dumating po sa punto kami na, kanina lang, muntik na po kami. Muntik-muntikan na namang matamaan yung aming sasakyan, sapagkat doon po sa paglabas sa amin, nagbigay na po yung sa unahan, may nag-overtake naman na single. So papaliko siyang ganun. Kung hindi po mahina ang drive ni kapatid na Pearl, sigurado mapapalaman po yun. Amen? Kung hindi naman, matatalsik sila, kung tatakbuhan kami, sira yung sasakyan namin, subalit walang naganap. Ano po? At minsan po, nagmamaneho po yan siya, biglang may susulpot naman na sira ulo sa harapan. Pero nakakabig pa rin po ng manibela, subalit hindi namin nakikita. Amen? Ganun po kadakila ang ating Panginoon. Napakarami pong beses mula sa simula nang maglingkod po kami sa dakong ito, nagsimula lang po sa maliit na tamiya ba yun? Opo. At purihin ng Ama, saka bibless po ng Banal na Espiritu sa palad ni kapatid na Pearl, hanggang na-upgrade na ng upgrade hanggang sa mga oras na ito. Purihin ng Ama, walang pagkabula ang kanyang salita sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung mga katotohanan na sa aking pagsusuri, ang tinig ng ating Panginoon ay nakababa na sa lupa. So tayong mga tao na lang ang kailangang maghanap kung nasaan yung tinig na yon. Amen? Sapagkat hayagan na po parang sinasabi na ng Panginoon, parang it all you can. Nasa sa inyo na lang kung kayo kakain o hindi, upang mabusog kayo. Parang ganon. Sa dakong ito, nasumpungan po namin yan. Kaya habang nagbabahagi po si Kuya Sting, totoo po yun. Ang mga inaakay sa dakong ito, maging kayo masusuri yung mga sarili nyo, malalalim ang mga karanasan. Amen? Na kapag narinig mo ang tinig ng Diyos sa dakong ito, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sadyang hindi mo ipagpapalit ang dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Kaya mga kapatid, naroon may kakaiba po kasing tinig ang ating Panginoon na nakakabihag sa puso natin. Kahit saan ang gulo mo siya pakinggan, mensahe man, awit man, at paghahayag ng karanasan, mararamdaman natin na ang nagbabalita sa atin ay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, mga kapatid, sa Titwina po, tayo mga kapatiran po na nakatuklas ng katotohanan ng Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, manatili lang po tayo na manahan sa kalooban ng Ama. Hindi ko po sinasabi sa inyo, dumito lang kayo. Maaari din po kayong tumikim sa iba. Okay lang po yun. Subalit, sabi nga, ang ating Panginoon, wala pa kasi siyang duplication Amen? Mayroon ba siyang sinasabi na magiging kagaya niya is yung anak lang niya at ang Espiritu Santo? Subalit, wala po kasing dalawang Diyos, kundi iisa lang talaga siya
na sa iisang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na pinag-isa sa Espiritu, yun po talaga siya. Iba siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, bawat araw po, nakakaaliw. Lalo pag mga pahayag po ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kung nahihimay po ang pagbasa po sa Biblia, ng mga karanasan ng mga naunang ninuno natin, kaganapan na po ngayon eh. Kaya mas lalong tumitindi yung panghahawakan mo na kung paano pinatupad ng Diyos noon, mapapatupad pa rin niya ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Opo, sapagkat, sabi ko nga sa dalawang bata sa taas, habang dumudulog si Kuya Berhel, ang ganda-ganda ng dulog na karima, ang kanyang pagdulog, ano po, para siyang tumutula. Sabi ko sa dalawang bata, yung dalawang bata naman ay nangiinis, si Miguel at yung aking alaga. Talaga po talaga, sobra. Kaya sabi ko, habang dumudulog si Kapatid Berhel, sabi ko, hindi na kayo natakot sa Diyos, dumudulog ang Kuya Berhel nyo. Kanino ba kayo anak? Apo na ba kayo na Abraham o anak kayo ng ulupong? Buhay po ba ang Diyos? May po ba yun? Apo, patawad po. Diyos ko po. Opo, ba't ganun? Iba ngayon ang mga bata. Ibang mga bata. At talaga pong hindi mo na pwedeng takutin sa basta takot lang. Kailangan talaga patikimin mo. Amen po ba yun? Ay, kasasabihan ka pa na, bebe. Gaganunin ka pa. Tapos sasabihin ka na, sabi ko, ha? Eh di, wow, tayo mo dilaw. Ano ba yan? Bakit po ba ang Diyos? Apo, ganun. Alam niyo po, yung mga bata lang na yan ay nakikinig sa mga pahayag na ito, nung mga panahon po natin, mga ganyang edad tayo, Diyos ko, ganyan lang, alam na natin yung tinig ng ating magulang. Ngayon, wala na. Ama, sabi ko, Ama, ganito na ba? Kalawak ang kapangyarihan ni kalaban? Ay, hindi siya mananaig sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, alam niyo po, masusupi lang po natin yon pag tayo po lahat magpakabuti. Amen? Sapagkat wala nang, ang dami na po kasing huhugutan ng mga bata ngayon. Internet, di ba? Internet, sine, telebisyon, at mga games. Yun na po, yun po talaga, bigay po yan ng kalaban pag nakasasama. Amen? Pero kung magagamit po sa mabuti, mabuti po. Subalit, mas lamang po yun ang nahuhugot nila. Sapagkat hindi po naman masasabihin na ang pinagmulang puno ay masama. Subalit, ngayon ang lumalabas po, kahit magandang puno, masama po nga. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Diyos ko, Ama. Sabi ko, alam niyo po, sabi po kanina, ang tinakot ko sa kanya, sabi niya kanina, yung alaga ko, ito bahagi pong katotohanan. Mami, ang ipasusuot mo pa sa akin yung kulay dilaw, may ganyan damit si Apo Sabi, oo nga, parehas kayo. Ay, salamat sa Diyos, purihin ng Ama. Ang damit ni Apo, suot ko na rin ngayon, kulay dilaw. Di, lahat ng alam ni Apo, alam ko na rin. Yun ang sabi sa akin, alaga ko, di ka ako mabait ka na. Opo, di ganyan lumipas lang ilang oras. Balik na naman sa dati. Sabi ko, hubarin mo na yung damit na yan. Hindi bagay, alam niyo po, minsan sinasabi ko, hindi ka ba natatakot sa akin? Kasama ko si Jesus. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ama, talaga mga kapatid, bakit ko po ito kwento sa inyo? Kayo po magmasid sa mga apo ninyo. Kahit maganda po, di ba po? Iba po sila Iba na po yung henerasyon ngayon. Kaya mas higit po tayo nakakaalam sa kalooban ng Diyos, higit po tayong kumapit sa Diyos. Sapagkat yung mga laman natin na nagmula sa atin, makakalaban na rin natin dahil hindi nila kilala ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mautak po si kalaban yun ang ginagamit. Alam na niyang gamitin yung mga bata na walang muwang. Para ikaw, pero alam niyo po sa positive side po nun, okay din. Kasi natitest ko yung sarili ko kung may pagtitimpi na ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya parehas po na may aral. Amen? Mga kapatid, yan po ang binipisyo sa kaloob ng Diyos sa dakong ito. Ikaw mismo ay makatutuklas kung anong binago ng Diyos sa'yo sa mga kaganapan na hinaharap mo. Ikaw mismo ang magbibinipisyo doon sa gustong ipatupad ng Diyos sa buhay mo. Kaya sa dakong ito, paano mo kalilimutan? Amen? Kumbaga po sa isang guro, may pinaka-master po yan. Andito po yung master Siya na po yung nakakaalam kung ano ang magiging hangtungan, hangganan, at yung kaganapan sa bawat araw. Kaya mga kapatid, nawa po wag natin ibaliwala ang bahagi ng Diyos sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching
na sa bawat araw nga, kung susuriin mo at babalik tanaw ka sa una mong buhay, na nasa mundo ka pa ng tao, talagang aayawan mo na ang mundo ng tao. Komplikado po, masakit sa ulo. Amen? Masakit sa ulo. Makita mo lang na, isipin mo, halimbawa, araw-araw naghahanap buhay ka, umaga't gabi hanap buhay ka, at ngayon naglilingkod ka, hindi mo yung ginagawa, matatawa ka na lang po. Alam niyo po, nasasabi ko, salamat Ama, hindi na ako gaya nung dati. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po nasasabi yun? Kasi, kontento na kahit walang ganon. Amen po yun? Kaya mga kapatid, yun po talaga yung pagkakaiba, na kapag nakikita mo sa kapwa mo, yung araw-gabi, nagtatrabaho, nagkukumahog, lakad dito, lakad doon, dahil naganap sa unang buhay mo, yun, pag sinuri mo, ayaw mo na. Parang napaka-komplikado na. Isipin mo, mag-iisip ka ng bukas, sa sunod na bukas, iisipin mo, ngayon, anong pagkakaiba na benepisyo ng kaloob ng ating Panginoon? Siya yun ang bibigay daan kung paano niyang ibibigay yung para sa bukas mo. Hindi na ikaw. Hindi na papagalang isip mo kung ano yung bukas mo. Hindi mapapagalang isip mo kung ano yung sa susunod na araw mo. Hindi mapapagalang isip mo kung ano yung gagawin mo. Amen po ba yun? Alam niyo po kung ano yung gustong-gusto mo nalang isipin ngayon? Paano ka makakasunod at makatutupad sa gusto ng ating Panginoon? Buhay po ba ang Diyos? At pag yun na yun iniisip mo, wala ka mang magawa bilang tao, subalit ang Diyos ay may magagawa. Kaya sa iyong kawalan, nakagagawa pa rin siya sapagkat gamit ka lang niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakasarap, di ba? Napakasarap ng paanyaya ng Diyos sa bawat isa. Tanggal ang stress. Amen? Kahit puyat ka, masaya ka. Kaya anak, huwag kang matakot. Dito pa lang, isipin mo na siya ay kinakausap na rin ng Diyos sa tahanan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Opo, totoo po yun. At mangyayari po yun. May isa pong kaganapan na hindi pa yung tumutungo dito Sa telepono lang po tumatawag. Alam mo, sabi sa kanya, nasaan ka ba ngayon? Andito ako sa loob ng CR. Ayoko marinig ng asawa ko yung pinag-uusapan natin. Bakit? Ayoko na malaman niya na ako'y naniniwala sa... Ganyan po. Alam niyo po, tinuran sa kanya ng Espiritu. Balang araw, ang kabiyak ng puso mo'y hahapin. At isang araw, dalawa na kayo makikinig sa mensahe ng Banal na Espiritu. Naganap po. Kahit sa telepono ngayon, parang sila may tape recorder. Kapag nakadatal, lagay sila ng telepono. Yung telepono, naka-loudspeaker, yung tape recorder nila, nakalagay, naka-record through phone. 1 oras, 2 oras. Nag-uusap. Mga kapatid, ganun po kahiwaga ang Diyos. Hindi pa yung pumupunta lagi dito, sa telepono lang. Kaya panaligan mo, anak, habang naaaliw ka dito, siya naman ay binabago ang puso niya at isip niya para kung paano ka naaaliw. Dali mo yung kaaliwan mo sa tahanan mo, huwag yung kaba. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung paglabas mo, kinakabahan ka na, iba na yung kasama mo. Amen? Basta yung pag-alis mo dito, nakasama mo ang Diyos, dalhin mo hanggang sa tahanan mo. Makita mo, pagdating mo maya, bakit di ka pa kumain? Buhay po ba ang Diyos? Po ba yun? Opo, ganun po kahiwaga ang Diyos. Kaya ko po binabahagi sa inyo, sapagkat ito nga po'y kaganapan. Lahat po ng tinuturan ng Banal na Espiritu sa katauhan ating mahal na Apo Kunching ay nagaganap kapag pinagtiwalaan mo tinanggap na ang Diyos ang sa'yo'y nagbigay, panaligan mo na yun ay magaganap. Kahit naghihintay ka huwag kang mainip. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pero alam niyo po ba, habang sinasabi po yun ng Banal na Espiritu, balang araw, ipasisilay ko rin sa dako ko ang gagawin ko at ibababa. Alam niyo po ngayon, siyempre nararamdaman po namin na malapit na yun. Siyempre, 14 na taon, so palad ng Ama. Nararamdaman namin ngayon sa pagtungtong ng 14 na taon anniversary ng ating mahal na Apo Kunching, sobrang kapuspusan. Amen? Sobrang kapuspusan ang pinadadama ng Ama at parang pinakikita nila, eto na. At eto po ang nararamdaman ng mga lingkod. Hindi naman po naiinip. Habang naialam ng Ama na gustong-gusto mo na makita yun, kung ano ipatutupad ko, parang ang bagal ng araw at oras. Buhay mo ba ang Diyos? Opo! Ganun po, kadakila ang ating Panginoon. Ako, nararamdaman ko po yun. Habang nararamdaman ko malapit na, parang bumabagal ang oras at araw. Subalit, tatanggalin mo ngayon yun sa isip mo. Kundi, gumawa ka lang ng gumawa upang sa pag-usad ng araw, makikita mo, eto na pala ang hinihintay mo. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Tanggapin niyo pong bobo.
Laging positibo ang kaloob ng ating Panginoon. Anak ha, mamaya tatanungin ka kung kumain ka na. Buhay po ba ang Diyos? Opo, sapagkat ang ating Panginoon ay napakarabing hiwaga na binibigay para mabago yung mga minamahal natin sa buhay. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, pagtiwalaan po natin sa tuwina ang kayang gawin ng Diyos. Na sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, binubuksan ng ating diwa, nililinisan ng ating puso, inilalagay na tayo dun sa realidad na pwedeng maganap na ipatutupad ng Diyos. Amen? Kaya sa madaling salita po, kaya ganun po ang kailangang pagtanggap ng bawat isa upang ang pagbibigay ng ating Panginoon ay walang masayang. Sayang po kasi ang oras eh. Dahil ang ating Panginoon, hindi yan magbababa ng kaukulang mula sa Kanya kung wala siya ipatutupad. Kaya kapag ibinaba niya yan, sigurado mayroon siya ipatutupad sapagkat alam niya na naghihintay ang kanyang mga anak na sa kanya'y tumatalima. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung pananalig naming lahat. Na sa dakong ito, balang araw, lahat ng sinambit ng banal na Espiritu ay kaganapan. At yun po ay walang pagkabula. Unti-unti po, nag-umpisa, sinabi ng mahal na Apo, balang araw ang mga sasakyan ay paparada hanggang doon. Nagaganap po yun tuwing anibersaryo. Balang araw magkakaroon ng mga kapwa kakaps. O naganap din po. Balang araw may tutungong mga foreigner. Naganap din po yun. Balang araw, hindi yun mananawagan sa labas ha. Pero balang araw, ang dami po. Lahat po ng sinambit ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, naganap na po lahat. Naroon po yung bawat bansa magkakaroon ng mga alagad sa bawat bansa. Mga kapatiran. Tingnan mo, naganap din po. Mga kapatid, chapter pa, sinasalikop na po tayo. So sa isang pinagmulan, na galing sa dakong ito, makukugpo po natin ang mundo. At ngayon po, sa internet na, di ba? Kaya mga kapatid, yan po yung mga buhay na patotoo na ibinaba ng Diyos sa dakong ito, na ang pangako niya ay walang pagkabula. Amen? Hindi pagdakakarakarakin nakita namin. So balik sa mga kaganapan po bawat araw at nagtutupad sa dakong ito, nare-remind po kami na sinambit po yun ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching na eto ang kaganapan, eto ang kaganapan, eto ang kaganapan. Kaya mga kapatid, sama po ba kayo maghintay? Amen! Sama-sama tayo maghintay sa ipatutupad ng ating Panginoon at higit pa sa ika-14 anibersaryo at pagpasok ay 15 taon. Nawa po tayong lahat ay magbinipisyo at makinabang sa kaloob ng Diyos sa dakong ito. Muli po, magandang gabi. Salamat po, Mother. Ang huli po ko pong tatawagin ay mag-aalay po ng panalangin para po sa ating mahal na ina. Tinatawagan ko po ang dalawang bunso, ang bunsong anak ng ating minamahal na Apo Kunching na si Cathy at saka si kapatid na bunso. Ay, awit po pala. Naku. Hello.
Pakinggan mo at ihatid aming mga panalangin kay Jesus na kaligtasan. Pag-ibig mo, inang kay tamis, ipadama mo sa amin tumatamis. Turuan mo kaming magmahal kay Jesus ang tagapagligtas. Tuwaran ka ng magsisilbi sa Diyos sa pagkakap mo kay Jesus. Pakinggan mo ang panalangin naming matularan ka sa tindi ng pag-ibig mo sa Kanya. Pag-ibig mo, inang kay tamis, ipadama mo sa amin tumatamis. Turuan mo, inang magmahal kay Jesus ang tagapagligtas. Pag-ibig mo, inang kay tamis, ipadama mo sa amin tumatamis. Turuan mo kaming
Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang tinig po. Bukas po ay inanyayahan po ang Kapatirang Divine Mercy para po sa banal na misa na gaganapin po sa parokya sa ganap na alas 6 po. First Sunday Mass po. Ang lahat po ay inaanyayahang magsitayo upang awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon.